Iba sa Pilipinas, guys. Iba ang saya sa Pilipinas. Iba rin ang saya and fulfillment dito sa Canada. Hello guys, Nardino TV again, and we are back again with another video. So today guys is December 25, Pasko, no? So Merry Christmas sa inyo guys. Merry Christmas to everyone. I hope na nag-enjoy kayo ng masaganang Pasko, right? Kung nasan man kayo. So ngayon guys, lalabas lang tayo sandali kasi kailangan natin pumunta sa grocery, no? At tignan natin kung ano ang itsura sa labas. Sa ngayon guys, napakatahimik, no? Titignan nyo dito sa amin. Yan. Gloomy ang weather kasi umuulan na naman po sa Vancouver. Right? Pero, isa yan sa mga nakakamiss sa Pilipinas, no? Kasi 'di ba, sa Philippines, maingay, marami nagkukwentuhan sa labas, dami nagiinuman, 'di ba? So ngayon, iikot tayo sandali. Check natin kung ano ang itsura ng labas pag December 25 dito sa Canada, no? Hindi ko lang alam sa ibang province, pero dito sa British Columbia, sa Vancouver, guys, ever since, no? So, pangatlong taon na namin na magpapasko dito. Talagang consistent, ganito lang talaga kapag Pasko. Hindi masyadong sineselebrate ng lahat yan dito. So, tara, punta tayo sa grocery at ikot tayo sandali. Yan. Maulan na naman sa Vancouver, di ba? Paskong Pasko, guys, maulan. Pero ganun talaga. Malamig, no? Ano ba ang weather natin ngayon? Parang nasa 5 degrees yata kami, guys. Dito ngayon sa Vancouver, no? So, 5 degrees Celsius. 9:30 na ng umaga. Pero kung makikita nyo, walang masyadong tao, walang masyadong sasakyan. Hindi to, guys hindi to liblib na lugar dito sa British Columbia, or wala kami sa talagang yung sabihin natin para siyang province like. Hindi po. Malapit-lapit lang din kami sa downtown, no? Pero makikita nyo guys, walang tao sa kalsada, no? Hindi katulad sa atin, di ba? Kapag Pasko, ganitong oras, ang dami nang nakatambay sa labas, inuman, Christmas party, di ba? Tapos, kakatok na yung mga inaanak mo na mamasko, di ba? Dito, wala. Makikita nyo naman guys, oh. Malinis ang kalsada. Hindi lang malinis na walang kalat, malinis walang tao. May mga sasakyan, iilan-ilan. Ganyan ang Pasko dito sa Canada, guys. Lalo na dun sa mga solo, 'di ba? Or yung mga wala talagang kasama na family dito sa Canada. Grabe. Hindi ko ma-imagine yung lungkot, 'di ba, na ikaw lang ang magse-celebrate. Well, pwede ka namang pumunta sa mga friends mo, 'di ba? Or yung sa mga colleagues mo para meron kang kasama mag-enjoy. Pero iba pa rin kasi yung happiness pag ang kasama mo, family mo, 'di ba? Mabuti na lang kami, 'di ba? Kasama ko yung family ko, yung wife ko, yung mga anak ko, 'di ba? So, yes, nakakamiss, no? Nakakamiss yung saya sa Pilipinas. Lalong-lalo na sa family side ko kasi malaking family kasi talaga kami, no? So yung mga tito ko, mga tita ko, mga pinsan ko, talagang pag nagkikita kami pag Pasko, New Year, talagang tawanan, no, kulitan, yun yung mga nakakamiss, 'di ba? Do ano naman kasi dito may mga may mga nagki-Christmas party din, 'di ba? Kaya okay yung mga nag-immigrate dito na nandito na yung halos family nila hanggang sa extended family, no? Mas masaya kapag yung holiday season katulad ng Pasko, New Year, yung mga ganyan. Ayan. So,
makikita nyo guys, no? Tahimik ang kalsada. Tahimik, walang masyadong naglalakad. Kasi nga guys, malamig din. Malamig. Tapos, ayan, maulan, di ba? Paano ka naman dyan tatambay sa labas, di ba? Hindi katulad sa atin. Basta merong bangko, lamesa, di ba? Sabayan mo pa ng alak, kwentuhan, pulutan, solve na. Supposed to be, kahapon kami lalabas, guys, no? Kahapon sana kami mamimili. Ang problema, napaka-traffic. Ang dami yatang lumabas at namili, no? So, napaka-traffic dito kahapon. Kaya, tinamad na rin kami, no? So, sabi ko, today na lang kami mamimili. Kasi nga, alam ko naman kasi guys na hindi lahat talagang holiday na nagse-celebrate talaga ng Pasko or what. May mga establishment pa rin talaga na open. Meron tayong isang pupuntahan nga na Asian grocery or supermarket. So tignan natin, mamimili tayo ng konti kasi kailangan kong magluto at maghanda mamaya kasi may bisita po ako mamaya, no? So may friends and family ako na pupunta sa bahay. So ako ang maghahanda ng pagkain. So maghahanda lang tayo ng konti, no, guys. Tapos magluluto ako mamaya para ready for later kasi pupunta sila hapon to dinner na. Yun na yung celebration namin. So mga 8 minutes na tayong nagmamaneho guys. Kung makikita nyo, wala naman ako nakitang tambay na nagiinuman sa labas, no? Unlike talaga sa Pilipinas, bawat kanto, 'di ba? Tapos guys, yung sa Pasko, yung amoy ng puto bongbong tsaka yung bibingka sa kalye, yun. Talagang nakakamiss yun, guys, no? Dito walang ganyan. Meron ako nakita sa mall. Diyos ko po, napakamahal. Isang order ng puto bongbong, guys, parang $15 yata yun. 15 or almost $20, mga ganun. Isipin mo, no? Pupunta ka pa ng mall para lang kumain ng puto bongbong bibingka. Unlike dyan sa atin, bawat kanto meron. Yun, bukas nga. Yan. Expected ko na marami rin pupunta dito. Kasi nga marami din sigurong mga nakalimutang bumili ng toyo. Ayan guys, TNT Supermarket. Meron namang mga bukas pala. Naamoy ko yung parang pandesal, no? Kaya marami naman palang bukas. Tara, pasok tayo sa loob. Thank you very much. Merry Christmas. Okay, tapos na tayo mamalengke, guys. Balik na tayo sa bahay. Konti lang naman yung ating pinamili kasi meron pa naman sa bahay. So yung mga kailangan ko lang talagang lutuin today, yun lang yung aking binili, no? Tsaka hindi naman na din ako magluluto ng marami kasi konti lang din naman kami mamaya, no? Konting konting celebration lang din. So kung ako ang tatanungin, no, guys, ano ang mas magandang celebration ng Pasko? 'Di ba? Nagkukumpara tayo since naka-experience tayo ng Pasko sa Pilipinas, naka-experience na rin tayo ng Pasko dito sa Canada. Well, to tell you honestly, kung fun ang pag-uusapan or yung celebration, saya and everything, Pilipinas, guys. Walang yun, wala nang no questions asked yun, guys. Talagang Pilipinas. Masarap magpasko sa Pilipinas, no? Kasi din lahat ng family mo nandun 'di ba? Pero kung sabihin nating majority of your family members nandito sa Canada, I would say extra fun
extra happiness dito. Kasi hindi lang yung Pasko ang iisipin mo eh. After nung Pasko, knowing na nasa magandang country kayo at nasa magandang future yung family members mo, hindi natatapos doon ang saya. Don't get me wrong, no guys, kasi sa Philippines, yes, celebration, saya, no? Pero after the celebration, kung ikaw is talagang nag-i-struggle ka with your career and with your family, babalik at babalik ka pa rin doon eh. Dito, yes, malungkot kapag ikaw mag-isa, 'di ba? Most of your family members is nasa Pilipinas, pero kung iisipin mo, no, after ng Christmas celebration or any celebration, right? Babalik at babalik ka pa rin doon sa normal na buhay eh, 'di ba? Pagkatapos lahat ng vacation and everything, babalik at babalik ka pa rin doon sa normal routine, no? So iisipin mo pa rin yung buhay ng mga anak mo, yung buhay mo, 'di ba? And knowing na nasa magandang country ka with all the exposures, experience, and opportunity na meron dito, I would say, 'di ba, na extra happiness 'yon dito sa Canada, no? Lalo na kapag naka-establish ka na talaga dito, meron ka na magandang trabaho, secure na yung bahay mo, tapos meron ka na ring plans for your future, for your pension, di ba? So I would say na for me maganda pa rin dito sa Canada, guys. Pero kung yung saya lang ang usapan, guys, yung karaoke, yung ingay, yung celebration, mga nangangaroling, inuman sa kalye, yung kwentuhan, kulitan with your family members, eh syempre, iba sa Pilipinas, guys. Iba ang saya sa Pilipinas. Iba rin ang saya and fulfillment dito sa Canada. So, hindi natin sila pwede talagang, paghambingin. Dahil nga, iba eh. Tsaka, depende yan sa perspective ng tao, guys, kung paano niya tignan yung bagay-bagay, no? Pero sa akin, yun ang tingin ko. Magiging masaya ang Pasko, guys, kung nasaan yung pamilya mo. Right? So, kung ikaw nag-iisa ka dito sa Canada, tapos yung family mo nasa Pilipinas, malamang malungkot ka, diba? Pero ako kasi, nandito yung asawa ko, nandito yung mga anak ko. So, yes, namimiss ko yung ibang family members ko, of course, yung parents ko, yung mga kapatid ko, mga pinsan ko, 'di ba? But at the end of the day, nandito yung main family ko eh, no? Kaya masaya pa rin, no? Happy pa rin. And yun nga, knowing na secure yung family ko with their future and everything. Okay, kapit na maluto yung kalderetang baka, guys. Sarap niyan, slow cook lang. 2 oras lang nakasalang yan, guys. Sarap. Tapos dito, yung pork belly natin. Ayan na, 2 oras pa yan dyan. Yan ang handa natin for Christmas. Yan. Excited na ako, nagugutom na ako, guys. Okay, papahira na natin ang ating lechon belly. So guys, sobrang bango niyan, guys. Yan. Sugar plum. And of course, si Nino. Merry Christmas! So yan. Yep. Merry Christmas! We have cake. So, busy pa rin ang kitchen. Hinihintay kong maluto ang aking lechon belly. So sana masarap yung lechon belly natin, guys. So,
Tignan natin mamaya. So, nilagyan natin ng oil yung ating lechon belly, no, para mas maging crispy siya. So guys, ito na siya ngayon. Yun oh. Yun oh, shiny. Sarap niyan, guys. Alright. So babalikan natin for another 30 minutes. And then hopefully hanguin na natin to mamaya. 12 seconds later. Subukan natin to. Ooh. Look at that. Yee. Yummy. Send a signal to the missile. Parang ano nga yung pork? But that chip there will offer that it should stop the missile so the missile can keep moving. So that missile is unstoppable. Approve daw sa boss ko, masarap daw. There you go. Sarap oh. So first time kong gumawa ng pork belly, guys. Mukha namang masarap, sabi ng boss ko. Ayun guys, kakatapos lang ng party natin, no, with our friends, no, yung sa family ng best friend ko again, si Rafi. So kay Mean, kay Lance, kay Tito Luisito, tsaka kay Tita, thank you po sa pagpunta, no. So hindi na ako nakapag-video guys kasi sobrang sarap lang ng kwentuhan namin, sobrang tawanan lang, no. So nakalimutan ko na mag-vlog pero it's all worth it, no. Talagang nag-enjoy lang kami for tonight, no. So good food, good friends, good people, no. So yun, 10:40 na ng gabi, no. So sobrang ano lang, sobrang sulit lang yung araw na to, no. So yung nagluto tayo ng masarap na pagkain, tapos yun nga, kwentuhan with friends. Sobrang nag-enjoy lang yung mga kids sa playtime nila, tapos kami nagkukwentuhan lang kami dito. Nagtatawanan lang talaga kami, guys, no. So yun guys, so diyan nagtatapos ang celebration natin ng Christmas for 2024, right? So thank you again guys for watching and see you again on my next video. Peace guys. And Merry Christmas!